malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abay-hawa. Maharlika ng antas at Okay, mga kapatid, sa batas, yamang kultura at kumusta po ang may lahat? sariling Tayo ay magpapatuloy na sa ating talakayan ng Torah at Tipan. So, dadako na tayo sa Kabanata 26. Okay, Kabanata 26. Si Isaac at si Abimelech. Sa previous na video, si Abimelech at si Abraham. Dito naman si Isaac at si Abimelech. Tingin ko ang Abimelech na to, anak na nung Abimelech na nakipagkasundo kay Abraham. Ito naman si Isaac, yung anak naman niya, at saka yung anak ni Abimelech ang pangyayaring ito. Okay, verse 1. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Philistines. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Egypt. Manatili ka sa lupain ng iyong ninunong si Shem. Ituturo ko sa iyo kung saan ka titira. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito o teritoryo ni Shem, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito ay ibibigay ko sa kanila. Sa pamamagitan ng iyong mga inapo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yada. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kapag tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito ay kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya ay patayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito ay maganda. Kinalaunan, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebecca na naglalambingan. Siguro sa labas na lang ng tolda, verse 9. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi ay, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo ay kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako ay patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Bakit mo ito ginawa sa amin, wika ni Abimelech? Kung siya ay ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang manakit sa mag-asawang ito. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim dahil pinagpala siya ng alahayang. So 100 times ang idinami ng kanyang pananim. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya ay naging napakayaman. Nainggit sa kanya ang mga Philistines sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan ng mga Philistines ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito ay nabubuhay pa. So gano'n talaga nagagawa ng inggit, no? Kahit wala kang ginagawang masama, pero pag ang inggit ay tumama sa iba, maaring may gawin sila na negatibo laban sa iyo. So yun ang pinakaiwas-iwasan din natin, na kainggitan tayo. Lalo na, di baling maging inspirasyon. Pero pag kasi ang hindi natin na control ang magiging reaction ng ibang tao sa atin, so mas mabuti na tayo sa safe side. Huwag tayo masyadong mayabang o papakita ng ating mga karangyaan.
Okay, verse 16. Sinabi ni Abimelech, lumayo ka na, Isaak, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Kaya umalis si Isaak at nanirahan muna sa libis ng Gerar. Libis ay baba, ano? Oo. Kasi Pagitan ng dalawang bundok. Aliyah is, ano, Ah, paakyat. oo. Parang ano nga ba sa Tagalog yun? Sa Ilaya. Ilaya, ibig sabihin, Ilaya. taas. Oo. Ilaya. Ngayon, Iraya. yung pala ay galing sa word, doon ang galing ang word na Aliyah. To get up, di ba? Oo. Pag To, aakyat sila ano ng to? Jerusalem, Aliyah ang Ah, tawag doon. Pag aakyat sa oo. Jerusalem. Okay. So, marami kasing salita na ng Hebreo na pareho sa salita ng mga Pilipino, mga Mhm. Tagalog. Kasi parehong I don't know kung Aliyah. sinong nauna. Oo. Aliyah Oo. kasi sa ano sa Hebrew ay Ilaya. to ascend. Oo. To Aliyah to Jerusalem. Oo. Tapos sa atin naman, pag sinabing Ilaya, mataas na Oo. lugar. Umakyat sa Oo. itaas. Pag sinabing Libis, yun yung mababang lugar. Oo. Okay. Bumaba sa Mm. sa may pagitan ng bundok. Oo. Kaya kailangan talagang pinag-aaralan yung pinag-aaralan yung mga pinagmulan ng mga salita kasi marami ka rin matututunan. Ito pala, dito pala nagmula ang term na ganyan. 'Di ba? Mm. Yung mga etymology, mga pangalan, okay. Reputasyon. Verse 18. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Philistines. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na Esek o balon ng away, sapagkat sila ay inaway ng mga taga roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong Sitna o balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito, kaya tinawag niyang Rehoboth o balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupain ito sapagkat binigyan tayo ng alahiyam ng kalayaang mamuhay. Mula roon, nagpunta si Isaac sa Beersheba. So, yung ginamit niyang tanda, pag may kumontra, ibig sabihin, hindi yun ang ng ibinigay ng alahayam. Pero pag Oo. walang kumontra, ibig sabihin, yun ang kalooban ng alahayam, di ba? Yeah Hindi daw. niya pinilit yung gusto niya. Okay. Verse 24. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahawa at ang sabi, ako ang alahayam ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong lingkod. Nagtayo si Isaac ng altar doon at tumawag sa alahayam. Nagtayo ng tolda at muling naghukay ng balon ang kanyang mga alipin. Dumating si Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Fikol na pinuno ng kanyang hukbo. So minana pala nung anak yung si Fikol at saka si yung tagapayo at saka yung pinuno ng hukbo. Tinanong siya ni Isaac, bakit ninyo ako dinalaw? Hindi ba't galit kayo sa akin at ako ay pinaalis ninyo sa inyong bayan? Ito ang sagot nila. Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang alahayam. Nais naming magkipagkasundo sa iyo. Ipangako mo na sanang hindi mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ng alahayam. So pareho lang ng kanyang amang si Abraham, ano? Naghanda si Isaac ng malaking salo-salo at sila ay nagkainan at nag-inuman. Kinaumagahan, sila ay nagsumpa ang magiging magkaibigan at saka mapayapang naghiwalay. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila ay nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang Shiba o balon ng panata ang balong iyon. Kaya hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod
na itinayo roon. Yun. 40 taon si Esau nang siya ay mag-asawa kay Judith na anak ng Hittite na si Biri at si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Hittite. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. So, 40 taon, so 60, isang daang taon na pala si Isaac nito nung mag-asawa si Esau. Parang kaedad nung kanyang ama noon. Kasi 40, 'di ba 60 na sila nagkaanak ng kambal? Si Jacob, si Esau. So si Esau nung 40 na nag-asawa, naging 100 na si Isaac. At ang asawa niya si Judith ay anak ng Hittite na si Biri, ibig sabihin Kanaanita si Judith. Si Basimat, anak ni Elon, isa ring Hittite. So parehong Kanaanita ang Kanaanite asawa din. niya. Okay. At naging dahilan ng malaking sama ng loob ni na Isaac at Rebecca. O paglilinaw, si Esau ay nagdulot ng lumbay sa kanyang mga magulang na sina Isaac at Rebecca dahil sa pag-aasawa niya ng mga babaeng Hittite o Kanaanita o Kanaanite. Ang mga inapo ni Abraham ay pinagbabawalan na mag-asawa ng inapo ni Kanaan. So, pinagbabawalan ni Abraham. Pinagbawal ni Abraham. Okay. May mga katanungan ba sis? Related dito? So far, wala. Wala pa. Okay, sige. Punta tayo sa Kabanata 27. Ang subtitle nito ay Nakuha ni Jacob ang pagpapala. Okay? Pagpapala sa kanyang kapatid na si Esau to, no? Verse 1. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay, at sinabi niya, "Anak ko, narito po ako," sagot ni Esau. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at di alam kung kailan mamamatay. Kunin mo ang iyong pana at pumunta ka sa parang. Ihuli mo ako ng hayop. Lutuin mo ang masarap na putahing gusto ko. Pagkakain ko ay igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca, samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, kinausap ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harap ng alahiyam bago ako mamatay. Ngayon, anak ko, makinig ka ng mabuti at gawin ang sasabihin ko sa iyo. Kumuha ka agad sa kawan ng 2 babatang kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama ang pagkain gustong-gusto niya. Dalhin mo ito sa kanya at ipakain upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Ngunit ang kapatid kong si Esau ay balbon, samantalang ang balat ko ay makinis. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako ay kanyang hinahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak ko. Ako ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Verse 14. Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisa ni Rebecca si Jacob ng pinakamagandang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo ay binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama ko," sabi niya. "Oo, anak ko. Sino ka ba?" tanong niya. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kumain nang ako ay mabasbasan na ninyong pagkatapos." "Paano ka nakahuli ng napakadali?" tanong ni Isaac. "Pinagtagumpay po ako ng inyong alahayam," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau?"
Lumapit ka nga rito nang mahawakan kita kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya ay hinawakan ng ama. Ang tinig ay parang kay Jacob, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babas-basa na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tagtugan ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko ay babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika nga anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya siya ay binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiran, ang alahayam ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng alahayam ng habog, buhat sa itaas, upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay kikilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay siya ring pagpapalain. Ngayon, ang ganda ng basbas Ganda. niya kay Jacob. Pero naakala niya si Esau. Patapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Niluto niya ng masarap ang kanyang nahuli at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako ay inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po ang inyong panganay, tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayon ay sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikaw ay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya ang iyon magpakailanman. Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Nagsalita si Esau, 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon ay inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Paglilinaw. Hindi nandaya si Jacob laban kay Esau. Dapat tandaan na naibenta na ni Esau ang kanyang karapatan ng pagkapanganay kay Jacob, kapalit ng isang sinabawang gulay o lentils stew. Kaya't nang linlangin ni Jacob si Isaac para sa basbas ng panganay, alam niyang karapat-dapat siya na makuha ito dahil naipagbili na ni Esau sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay. Sa aklat ng Jubilee, chapter 19, verses 15 to 31, binasbasan ni Abraham si Jacob at pinagbilinan ang manugang na si Rebecca na bantayan ang kanyang bunsong anak na si Jacob. Okay. Kalaunan, gagawin din ni Jacob ang parehong pagbabasbas sa mga anak naman ni Joseph. Bali apo niya, ibibigay niya ang basbas ng pagkapanganay sa mga batang si Ephraim, sa halip na sa panganay na si Manasseh. Sa Genesis 48, nakasulat dito. So dito, ang nabasbasan na pala ni Abraham si Jacob bago pa siya pumanaw. At ibinili niya si Jacob sa manugang niyang si Rebecca, sa ina ni Jacob. So pero dito hindi na nasusulat sa Torah. Kaya pala nagawa ni Rebecca yung kanyang pagtulong niya kay Jacob, Verse 37. Sumagot si Isaac, wala na akong magagawa, anak. Siya ay Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin. Kaya ano pa ang nalalabi para sa iyo? Nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau.
talaga bang iisa lang ang iyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo ay malaya sa kasaganaan. Malayo. Malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ikaw ay pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo ay iyong paglilingkuran. Upang kalayaan na iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Medyo no? Tandaan Matalinghaga natin. ito eh. Matalinghaga, parang sa disyerto siya mananahan kasi malayo Oo. sa kasaganaan at saka walang ulan, di ba? Mm. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ay binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at pagkatapos ng pagluluksa, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa kabalak ni Esau, kaya't pinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka agad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo at pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo ay parehong mawala sa akin. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag Hittite ring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. So nagdahilan si Rebecca siguro Oo. na para mapaalis niya si Jacob papunta sa Haran. Yan Okay, may lang. mga katanungan ba tayo, sis, bago tayo pumunta sa Kabanata 28? Okay, so tingnan natin dito sa ating chat box ang mga katanungan. Okay. Ito at galing sa ating tagapakinig. Bakit tinulungan ni Rebecca si Jacob na dayain ang kakambal na si Esau at linlangin ang ama na si Isaac? Siguro na-discuss na natin ito doon sa paglilinaw. 'Di ba? Kasi nararapat naman talaga na mapunta kay Jacob ang basbas dahil naipagbili na ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. 'Di ba mga kapatid? Oo, O- nasa paglilinaw Oo. yun no? Oo, nasa Tsaka, paglilinaw. oo. So, so ibig sabihin, hindi manloloko. Oo, Hindi hindi manloloko niya talaga si dinaya. Jacob kasi Oo. may mga dahilan, alahayang, oo. At saka, At saka, kumbaga inano na pinagbasbasan ito. na siya ni Abraham. Yes, oo. Kumbaga yung basbas sa kanya ni Abraham, Ah, hindi pa nga ipinapanganak yung magiging apo niya kay Joseph ay napangalanan na ni Abraham na magkakaroon siya ng anak na ay apo na si Ephraim at Manase na mga anak ni Joseph. At yun din ang bilin sa kanya na babasbasan niya rin ang magkapatid na ito na kung ano ang pero itong basbas kay na ginawa Jacob at niya. saka Esau kasi, Oo, siguro 'di ba? lumalaki sila, Oo, 'di ba sis? oo. Yung Siguro basbas niya, ano din, ah, inulit, oo. uulitin lang ni Jacob ang basbas ni Abraham sa kanya. Oo, inulit, hindi, saka besides, yung basbas ni Abraham kay Jacob, kasi siguro nung paglaki ni Jacob, napansin niya na nakita nila ang ugali ng dalawa. Alam ko si Oo. Jacob ay, nag-aral talaga kay Shem. Saka, may, maano siyang mag-aral. Samantalang ito si Esau, may pagkabulakbol. Gusto lang Mm. niya lagi sa, mga aso, siguro sa, parang ganda ng character nilang opposite.
At Oo. saka kaya ibinili ni Abraham si si Jacob sa ina niya dahil alam niya mas paborito ni Isaac si Esau. Kaya kay Rebecca niya ibinilin. At ito, Mm. bilang pagtupad naman, ginawa ni Rebecca yung kanyang ipinangako kay Abraham sa kanyang biyenan na si Jacob nga ang kanyang pinabasbasan kay Isaac. Tataon naman si Isaac ay bulag na, malabo ng mata. Mm. Okay. Katanungan pa? Meron pa dito sa ano, ito ay dito pa rin sa binasa natin sa chapter 27. Hindi po ba pwede pareho ang basbas sa magkapatid para walang lamangan? Ano? Ano? Kaya lang kasi ang panganay kasi ang inaano eh. Iba ang basbas sa panganay kaysa sa ibang mga kapatid. Mhm. Isa lang talaga ang linya ng special na pagpapala. Isa lang ang panganay lagi, di ba? Mhm. Na pinagbibilinan ng ama kaya mapalad yung mga panganay. Follow-up question, hindi na ba pwede bawiin ang basbas o sumpa pag sinabi na? Yan ang maano ma malakas na katibayan na dapat mag-ingat tayo sa ating mga pananalita, ano? Kasi Mm. once na ilabas na ang basbas, hindi pwede, ay, repeat, o erase, hindi pwede yun. Mm. Nasambit na. Kaya, di ba nasusulat din, you accountable ka sa lahat ng idle words na yung sinabi. How much more yung mga panata o mga vow na sinabi mo. Magiging accountable ka doon. Hindi mo pwedeng, 'di ba, lalo na kung nasa katayuan ka, ang utos ng hari o salita ng hari ay hindi nababali, 'di ba? Mm. Kasi sa pag-anong ito, hari dito si Abraham. Kaya tapos ang kanyang binasbasan si Isaac. Kaya 'di ba sinabi, magiging alipin mo ang iyong mga kamag-anak kay Jacob kasi isa lang ang hari, hindi pwedeng dalawa ang hari sa isang angkan o isang tribu o lupain, isa lang talaga. Mm. Although hindi specified dito na king kasi wala, hindi ba sila papatawag doon ng mga king o hari, di ba yung mga European o mga Western nation lang tawag ng hari. Although dito sa Ophir, mga datu o sultan ang katawagan, hindi hari, di ba? So dito, pero ah ang the fact na ang authority ay na kay Isaac this time, mula kay Abraham, kay Isaac, ibig sabihin siya ang hari. At saka kaya marami silang alipin. Lahat ay sumusunod sa kanya. Ngayon, sa pagkakataong ito, kay Jacob, isinalin ang pagkapanganay o pagkahari. Yeah, da. Kaya Mm. hindi pwedeng bawiin na. Eh. Yeah, da. So, Para hindi, kaya oo. ceremonious pa talaga, no? Parang Oo. At saka mm. masyadong napakalawak na nung basbas na ibinigay ni ni Jacob doon kay Isaac doon kay Jacob. Kaya Hindi pwede parang pareho, no? wala nang natira para kay Esau. Oo. Kasi kung maninirahan kung yung ang basbas kay Isaw ay verdant na lugar, ibig sabihin doon, inilayo niya, kay Jacob, nilayo niya ang tirahan ni Isaw para hindi magkaroon ng clash. Doon ka naman sa disyerto, di ba? Ang magiging Oo. tahanan mo ay malayo sa kasaganaan. Mm. Pati hamog mula sa langit, ikaw ay pagkakaitan. Ibig sabihin, mga sa disyerto siya titira. Oo. Ng hamog, sa mga dry land siya. Mm. Para hindi siguro mag-clash yung kanyang yung dalawang ang magkambal. Oo. Mm. Kaya Tabak mayroon mo, pang
Oo. Okay. Meron pa tayong isang katanungan. Bakit ipinagbawal ang makipag-asawa ng mga Kanaanita sa mga anak ni Isaac at Rebekah? Ano bang mga Kanaanita? So, ano daw yung mga Canaanites? Ang Kanaanita ay nagmula kay Kanaan na anak ni ni Japhet at ni Naama. Si Naama ay galing sa bloodline ni Cain. So ibig sabihin, may dugong serpent. Oo. Kaya si Kanaan, tapos si Naama ang huling nilalang na nagmula sa linya na Cain kasi siya napangasawa siya ni Noah kaya siya nakaligtas sa baha. Yung sa paglilinis ng lupain, ng mundo, napangasawa ni Noah. Para siguro pang ano niya. At ang naging anak nila si Japhet. Ngayon, itong si Naama ay nagkapagniig sa anak niyang si Japhet kasi si Japhet ay 50% pure blood ng ni Adama at 50% na blood ni Cain. So, Mm. half blood na serpent. Ang ginawa ni Naama, nakipagniig siya. Si Naama ay din, hindi natin alam kung ilang percent ang bloodline niya sa Cain, pero mataas. Nakipagniig siya sa anak niyang mismo, si kay Japhet, para makabuo ng mas purong dugong serpent na si Kanaan. Kaya pag sinabing mga anak ni Kanaan, mga Kanaanita ay mataas ang percentage ng serpent blood o maaring puro pa nga. 'Di ba? Kasi maraming mapapansin yung mga Kanaanita sa mga nahuhukay nila mga artifacts, marami ang ano doon, half human, half serpent. Yung iba half animal. Yung iba pa nga ulong na nakipag-mate pa sila sa mga hayop din. Iba mga ulo aso, iba half half ano ba yun? Yung iba kabayo, half na human. So, kaya ayaw na ayaw, pinagbilin ang mga Hebreo ay hindi pwede makipag-asawa sa mga lahi ni Kanaan. At saka Ngayon, lalo na tandaan siguro sa natin, oo, tandaan Mm. natin na si Kanaan ay isinumpa ng kanyang ano, ng kanyang lolo na si Noah. Oo. Oh, so ibig sabihin kung ito ang lahi ni ang lahi ni Abraham ay mga pinili o Purong pinagpala, dugo. oo, na Oo. purong dugo ng tao na pinagpala ng alahayam, hindi maaaring mahaluan ng mga dugo na mula sa isinumpang dugo. So, magkaaway na ang mga lahi ni Kanaan at ang mga lahi ng ano, mga pinili, ng mga hinirang. Oo. So, Purong hindi dugo po yan. pwede magkaroon ng mixed blood. Dahil sila nga ay, kumbaga tawag dito, set apart. Mm. Sila ay pinili, Oo. bukod tangi Kahit nga ng sa mga pagkain, special ang diet nila, di ba? Oo, Yung hindi lahat ng Hebrew kasi nag-follow dyan. Pero yung lahi talaga, bloodline ni Abraham talaga ang bukod tangi, oo. binukod. Ibinukod na sila. Mm. Dahil sa kanila, kumbaga ang plano ng alahayam ay mula sa kanilang lahi ay mananatili ang basbas ng alahayam na sila ay susunod sa lahat ng mga kautusan at mga atipan ng alahayam Oo. mula sa Sa kanilang kanya lahi. nagpagtipan, oo. Yes, Sa oo. kanila nagpagtipan ng Although, lahat ng Hebrew ay pinagbawalan kasi ang mga Hebrew parang na-preserve nila ang kanilang pure blood noon kasi pumunta na agad sila sa east, 'di ba? May wala yung Oo. yung blood ni Joktan, mga Joktanite. Oo. Yung Peleg naman, yung napag-aralan natin dati na yung mga doon nagmula ang linya ni Abraham, yung iba siguro nahahaluan na. Pero yung Mm. linya din ni Abraham ay pinanatili nila kasi nakipagtipan
ang alahayam kay Abraham na kailangan maging puro ang kanyang Oo. dugo. So yun pala ang napakahalaga na manatili doon sa bloodline na yon ang tipan ng alahayam. Kasi 'di ba mula kay Eber, sila ay mga lahing Hebreo. Ngunit At paksad. hindi lahat ng anak ni Eber ay bukod tangi. Mayroon lang pinili ang Yung alahayam iba nasa na isla eh. mapanatili ang Mm. kanyang tipan. 'Di ba? Oo. Parang parang ang Eber, Hebrew, yan ay piniling lahi. Pero Yes, yung ano, piniling yung lahi. Kasi ang kagaya ng ano, oo, yung pero tipan kay Noah, Hebrew. naipasa ito kay Shem. Oo, Mula naman kay Shem, oo, naipasa naman ito kay Eber, 'di ba? oo. Sa mga Pero sa Hebreo lahat ng Hebrew, natatangi ang bloodline ni ni Abraham Abraham. hanggang kay Jacob. Oo, hanggang Kasi kay doon talaga Jacob. preserve. Oo. Yes. At ang Kaya 'di ba piniling bansa, hanggang oo, dumating ang Israel. Oo. Mesaya, ang iniutos pa rin ng alahayam ay tipunin ang mga lahi ng Israel. Yun ang naging misyon ng Mm-mm. Mesaya, to gather the Israelites. Oo, Dahil yung yun mga ang anak ni bukod Jacob. tangi na lahi na preserve ng Oo. alahayam. Na hanggang sa panahon nga natin ngayon, dumating na ang mensahero, yun pa rin ang kanyang misyon. Tipunin ang lahat ng mga lahi Tingin ko, sis, ng Israel. oo. Pero, Kasi tingin ko, sis, oo, kasi dapat nun kay Abraham pa lang, di ba? Dapat kay oo, Abraham pa lang. Kaya lang si Abraham, nagkaroon siya ng anak marami siya naging anak na hindi puro. O di ba, nagkaroon oo, siya ng anak na Egyptian. hmm, Hindi kaya kasi nagka pa ng ano. So hindi na puro yung ano na nanggaling sa kanya. Ngayon itong kay Isaac, ah naging kambal ang kanyang anak. Ngayon, ang alam ko yung ano ni Edomite, parang natunaw na rin ng Edom eh. Yung ano ni Esau, yung lahi ni Esau, parang natunaw na rin dahil sa mga digmaan. 'Di ba? Walang tigil na kinakalaban din ng mga Israelita, yung mga anak ni oo, Jacob, lahi ni Jacob. So, parang natunaw na rin sila. Kaya kumbaga, kaya ang naging ang tipan na binigay kay Abraham nasalin kay Jacob. Kasi doon nila na-preserve yung kanilang linyada talaga na purong dugo. Kasi ito si Abraham nagkaanak ng mga hindi puro. Diba? Kaya yes. siguro pinagpatuloy ang tipan kaya ang pinili talagang lahi yung mga descendant ni Jacob. Kaya siya binigyan ng maraming anak, ah, 'di ba, mga ano. Kay Abraham medyo, although nakipagtipan sa kanya nung una, pero hindi yun na-preserve yung kanyang descendant. Samantalang si Jacob, purong lahi talaga, lahat ng kanyang naging anak. Hmm, So, yun ang pinili ng Yahweh the Son. Di ba oo, sinabi ni Yahweh the Son sa Yahweh the Father, sabi niya, oo. di ba si Abraham ang pinili ko na ano. Kaya lang kaso nga napangunahan ni ni Sarah, nagkaanak siya ng Egyptian. Si Ketura, hindi natin alam kung anong lahi ni Ketura. Ano ba lahi ni Ketura? Um, Nasabi ba? siguro madaanan natin. Pero parang slave eh, di ba? Oo, Parang siya eh, asawang aliping asawa, di ba? oo, Hindi siya Anyway, kaya kaya ang mga Israelita ang naging pinili, ibinukod na lahi para kasay alahaya sa kay Hawa oo. talaga.
Yun ang kanyang piniling lahi para mamuno sa ano, nakasama niya sa Mm. makalangit na kaharian. Which is, actually ito ay nasulat bago pa nilalang ang mundo. Madadaanan natin yon sa aklat ni Judas Iscariot. Mm. May iba pang katanungan? Hindi ako Okay, makapag-aksaya habang ating may ano. may follow-up question pa. Ang basbas ba na gaya nila ay applicable pa sa panahon natin ngayon? Ano? Ah, oo, kaya yung basbas na yun, 'di ba? Kasi nakipag-covenant sila. Kaya nung panahon ng Messiah, hindi na nagkahalo-halo ang mga lahi, hindi na nila matrace kung sino yung mga yung tunay na Israelita. Kaya, 'di ba, nagkaroon ng covenant ng water baptism. Pagkikipagtipan, pagpasok sa covenant. Hindi na true bloodline eh. Ginawa ng Messiah, yung Yahweh Shai o Yahweh the Son, na naging Yahweh Shai. Ang pinangalan sa kanya Yahweh Shai na true kay John the Baptist Mm. na bautismuhan ang mga Israelita that time. Ngayon, nagkaroon ng foreign policy. Yung mga hindi Israelita pwedeng pumasok, magkipagtipan, basta sa pamamagitan ng water baptism sa pangalan ng sa tunay na pangalan ng Ama, 'di ba? At saka Mm. espiritu ng tipan. Ah. Pero Wala palang pangalan doon ng oo, anak eh. 'Di ba? Tapos oo. nung dumating na nga nung pumunta na sa public ang Messiah, so alam na niya yung kanyang mga sa kanya. Saka sinabi ng mensahero noon, kasi kahit pa ang tipan ay ipamalita o i-spread out, hindi yung magre-resonate sa mga Kanaanita. Ang magre-resonate ang kanyang tawag o kanyang tinig sa mga Israelita, may dugong Israelita talaga. Magre-resonate yun. Kumbaga, nasa DNA na natin ang makikinig na hindi na walang hindi makikinig doon ang mga lahing serpent o ng Kanaanita kasi siguro papasok sila, yung iba tulad na nangyari sa nung buhay ang sultan, nagpasukan sila kasi nakaabang din pala sila upang i-hijack kung ano ang gagawin ng mensahero na itatatag ng mensahero, i-hijack din pala nila. Na uulit lang ang nangyari no nung panahon ng Messiah. Ano masasabi niyo po kung may baka sis? Oo, tama naman. Oo, kasi nauulit nga talaga. Oo. Kagaya ng laging sinasabi ng mensahero na what has been will be again and what has been done will be done again. So siguro hanggang sa panahon natin ngayon, etong mga nangyari sa nakaraan ay nauulit din. Maging sa pamilya natin, nagkakaroon din ng mga 'di ba? Ng mga ah, Pagkakaiba, pagkahati-hati. pagkakaiba at saka mga inggitan, competition, ganon. So, ganon din ang Mm. nangyari doon sa mga magkapatid. Pero, Sis, bakit ikaw oo, bakit nung marinig mo to, pumasok ka? Ba't yung iba mong kadugo, hindi, di ba? So, ibig sabihin talaga may mixed blood. Saka may mga oo, pinipili oo. din talaga, may mga tinatawag. Eh talagang mayroong mga mga Oo. hinirang ang tawag doon sa Ah, kanila, oo. Kumbaga, oo. mas nauna Iba kasi pa yung tayo. marami tinawag. Oo, Marami naku. tinawag sis, pero Halos lahat konti ang kung pinili. halimbawa Di lahat ba? naman ang nakarinig, sila din ay tinatawag kasi narinig naman nila, 'di ba, yung tinig. So ibig sabihin, tinawag din Oo. sila. Yun nga lang nasa sa kanila kung paano nila i-response. Paano sila magre-response doon sa panawagan na yun. Kumbaga sa Para atin, piliin sila, no? oo, sa atin kasi parang hindi tayo nahirapan na magdesisyon o pumili Oo. ng
kung ano yung susundin natin. Kasi noon pa man, nasa puso na natin ang paghahanap ng katotohanan na para bang napakaraming Mm. katanungan sa sa diwa natin na hindi nasasagot. Pagkatapos ito narinig natin yung tinig, pinakinggan natin at saka doon palang nabuksan yung diwa natin na nasabi natin na oo nga no, matagal na natin itong nababasa, ngunit bakit ngayon lang natin ito naunawaan? Ito pala yon. So, parang napakadali na Mm. nating unawain kasi noon pa man, nandyan na, nasa diwa na natin yon. Binuksan ang diwa. Oo, Baga, binuksan yung dati diwa hindi natin. natin dahil sa tinig ng Oo. mensahero. Kaya tama pala yung Oo. sinabi ng Messiah doon sa John 10:27 and 28 na yung yung ang aking mga tupa ay kilala ang aking tinig at sila ay sumusunod sa akin. So nung narinig natin yung tinig ng Talaga. mensahero ay ibig sabihin tayo ay mga tupa na nag-aabang o naghihintay na tawagin tayo ng ating pastol. Pero sis, ang dami naman pumasok, ang daming ang daming nag-join, ang daming nagpabautismo, pero Oo. nasaan sila ngayon? Ibig sabihin ba, para ding pag-apply ng trabaho yan, may shortlisting din ba? Hmm. Kung sino i-hire, ang dami nag-apply, kumbaga, ang daming, pero may shortlisting, may pipiliin. Pero kung maalala mo yung sinabi ng mensahero sa atin, dahil nga tayo ay hindi na puro ang ating mga dugo, may mixed blood na, puro mga mixed blood na tayo. So, ibig sabihin, ang tinitingnan dito, anong blood ang dominant sa iyo? 'Di ba? Kung At dominant sa saka iyo, sis, yung siguro sa action din. oo. Kasi nga, makikita sa action mo Pagsunod. kung ano ang dominant blood na dala-dala mo. Kung mas malakas ang dugo So, ng nasa dugo pala talaga, no? oo, nasa dugo talaga eh. Kasi kung mas malakas ang dugo ng serpent na dala-dala mo, hindi ka tatagal. 'Di ba? Yun ang sabi ng mensahero. Oo, syempre mas mas ma-attract ako sa sa liberal, Oo, liberated hindi na ka tatagal lifestyle, sa loob syempre. ng covenant. Aalis at aalis Yung ka. gusto ko maging pagka nandun yung dugo ng rebelliousness, di ba? Ay, Oo, gusto ko, gagawin ko yung gusto ko. Bakit oo. ako, Kasi papakahirap sunod. kung Parang, dominant naman sa'yo ang pagiging Hebreo, ay talagang mananatili ka. Kasi nasa dugo mo eh. madali nang Ang sumunod. dugo ng Oo. Hebreo ay laging naghahanap ng kalooban o tinig ng alahayam. Dahil Diba? kinikilala natin na ang ating pastol ay ang alahayam. So naririnig, kumbaga, lagi tayong nakaabang doon sa tinig na maririnig natin mula sa alahayam. At yun ang ating sinusundan. Paano sis, nung iba pa, nasa Babylon tayo, di ba, ah, pero iba yung pangalan kasi, Iba yung Iba ang pangalan na pangalan eh. ang nakilala natin nung nasa Oo. religion pa tayo, Which nasa is, Babylonian tayo. iba talaga yung sinusunod natin that Yes, time. iba ang sinusunod natin. Although mayroon na tayong idea, kumbaga half-truth ang ating natutunan. O hijacked story. Oo. Hinijack yung Kumbaga iisang istorya, half-truth, pero iba ang dahil iba ibang palang, pangalan ang ating oo. So, ibang tao pinaniniwalaan. yon. Kumbaga, ibang pala, Yes, ibang entity. oo. Hindi ang alahayam na tunay Hindi ang tunay na alahayam. Pero nila Abraham, doon Isaac. naman, kumbaga, sa kalahating katotohanan na natutunan natin sa kanila, yun naman ang nagpukaw sa atin para mas lalo tayong maghanap o magkaroon ng kauhawan doon sa totoong tinig ng alahayam na ating pastol, 'di ba? Parang may kulang, nung Yes, unang may kulang. Kaya May pala hinihintay napalipat-lipat tayo tayo. ng church, no? Oo. Naglibot ako eh.
Eh, ako Doon din. Parang naghanap tayo ng katotohanan, no? nag-shopping nga din ako eh. Lahat Oo nga, napasukan no? ko eh. Pati pagmamadre ba, sis? Oo, pati Oo, pagmamadre, talaga. pinasok ko. Pati pagpastora. Pagpapastora, pinasok ko din. O Ang pagiging grabe, no? kumbaga, halos lahat na eh. Oo Relate nga, ako no? dyan Nasubukan Relate ko. ka? Oo. Ah, Oo. So, ibig sabihin, ang magmamatter, kahit mag-share tayo, nandoon pala yun sa binhi na meron ang tao. No, yada. yada. Yung binhi, Paano na kahit lang mag-share. oo, Oo. yung mga yung mga mestizo dyan, mestiza na lahian ng Gadir o Spain. Hmm. Di ba paano yan? Medyo mahirapan Diba? tayo. Kasi, kung baga, yung sinasabing lukso ng dugo, Oo. pag narinig mo, may connection magkukonek agad. So, ibig sabihin, ganun. Pero, kailangan pa rin natin mag-share. Oo. Parang yun ang mandato sa atin, di ba? Oo. Mm. Na bahala ang alayam sa sa kung sino yung bubuksan niya ang diwa. Kasi yung kailangan pa rin yung paghahasik ng buto or Oo. binhi, Mm. di ba? O, kasi may 4 na klase yung lupa. Ayun. Mm-mm. Yung diwa ng So, tao. oo. Yung iba nga, masyadong siguro may tamang timing. Siguro iba slow ang ang growth. Yung iba, agad-agad, di ba? Yung iba, Pero, busy pa sa mga, oo. mga alalahanin sa mundo, pagtatrabaho. Kasi Diba? kung ang basehan natin is yung dugo, dahil may halo na serpent seed, di ba? Masakit isipin na kumusta naman pala ang ating mga mahal sa buhay. Oo nga eh. Masakit. Mm. Ang pinangangahawakan ko na lang yung pangako, yung ginawa kay Noah, ginawa kay sino pa ba yung yung buong Kay pamilya. Lot. Kay Lot. Oo, kay Lot, At kay saka doon kay Rahab. Rahab. Oo. Yung faithfulness nila, Oo. na isama nila yung kanilang mga mahal sa buhay. So, Yes. yun na lang ngayon yung Oo, panghahawakan. yun ang panghahawakan natin na tayo ay No. representative ng ating sambahayan. Tinanong ko Yes. din tinanong ko ang mensahero nung buhay siya. Sabi ko, paano naman yung mga hindi sumpong sa okay, katulad ka mag-anak na hindi naman masamang tao. Although, hindi sila sumusunod sa mga statutes like yung sa mga dietary laws o yung pagsabad, ganun. Pero, hindi sila masama may gumagawa talaga ng kasamaan. Although, hindi, unrighteous pa kasi sumusunod. Pero, hindi nila sinasadya. Baga, sumusunod, mabuti yung puso nila. Pero, hindi sila pumasok sa anong nangyayari sa kanila? Sabi kasi, alam natin, unrighteous. So, lahat naman ng tao, unrighteous. Unless sumunod ka dun sa mga Kaya, ah, kaya lang, sabi niya, hindi ba sa yun, sa great multitude man lang, makasama sila? Parang minano ko pero hindi ko matanda ng sagot ng na, hindi ba pwedeng sa great multitude? Sabi ko, maaari, sabi niya ganun. Kasi mas dahil yung mga Israelita na puro dugo, mas mataas ang expectation ng alahayam. Kailangan sumunod kasi yung mga ninuno mo ang nakipagtipan. No? Diba? Parang may Yung ibang maalala. lahi, hindi naman nakipagtipan sa kanilang alahayam. Pero pag pumasok sila, pwede. Yun yung foreign policy, diba? Ito yung sinasabi. Oo, provided na sila ay magsasubmit doon Susunod. sa Oh. sa batas ng Submission. alahayam. Oo. So, doon mag-i-effect Yun ang yung righteousness. grace. Yes, oo. Ang grace kasi, di ba, ang sabi ng, yung grace. Saka ang sinabi niya, yung sinasabi kasi ng mga ex-Chan na Saved by grace. Mm. na tubos
natubos na tayo dahil sa Mm. sa dugo ng Messiah, namatay. Ang sabi naman ng doon, tandaan ko na sinabi ng sultan, hindi yung tubos kasi hindi naman sinanla, na Mm. ipiyansa lang. Kasi dati Mm. no, pag nagkaano ka, nakagkasala ka, death agad, di ba? Binabato agad. Oo. Yung pangalunya, batoy agad yan. Pag pananakit ng magulang, death agad yan. Pero ang ginawa dahil sa ng Messiah, nagpiyansa siya. Na kumbaga, ang parusa ipapato sa'yo sa huling araw sa Day of Judgment na. Kumbaga Mm. ngayon, free ka pa kasi naipiyansahan ka, pero meron pa rin kaukulang karapatang parusa pag sa panahon araw ng Sa araw paghuhusga. ng paghuhukom. Alalahanin natin na may araw ng paghuhusga, kaya may paghuhukom kasi may batas. So kaya may araw ng paghuhukom kasi may batas. Kaya may huhukom. Pero yung mga nasa At May loob na ng parusa. covenant, sila oo, na yung pwedeng tumawag kagaya noong Psalms 91. Oo. Sila yung oo. Tapos mabibigyan ng kinikilala nila grace ang or pabor. tunay na pangalan. Yes, basta Oo. kilala Kasi Oo. nila ang tinatawag mo tunay na na kasi yung Kaya, tunay na pangalan pangalan. at Paano sila ay pangalan? sumailalim na sa covenant. Oo. Sila ay saklaw nung Oo. Salmo 91. mm. Kaya So, hindi Oo. lahat yung, ng Karapat nag-aangkin. dapat na nilang gamitin Yes, oo. ang Kaya Torah. 'di ba May masasabi karapatan na silang natin, angkinin ang Torah kasi ito oo. isinulat para oo. Oo, kaya Ito masasabi isinulat para natin sa hindi mga lahat 'yan ay para sa piniling lahi. Oo, piniling lahi. Kaya may karapatan na invoke yung mga nasusulat na yung mga blessing promises. Oo. na sinabi sa ating mga ninuno. so yung mga sumisipa, wala silang karapatang tumawag. Oo. Or kung tatawag man sila, hindi Ayaw sila nila ng sasagutin. ayaw nila ng covenant. Oo. Lalo na yung iba yung pangalan na tinatawag, yung mga Babylonian names. Oo, kaya nga. So Kaya yun nga napakahalaga ng sis. pangalan Oo. at ang dugo. Hangga't hindi kasi natin naunawaan ito na ang may karapatan lang na mag-claim ng mga promises ng alahayam ay yun talagang totoong tumatawag sa kanyang pangalan at sumailalim o nag-submit doon sa kanyang covenant. Yung kumikilala Oo, at yung sumusunod. kumikilala sa covenant. Mga kautusan. Yun. Sumusunod sa mga kautusan. Oo. Mm. Kaya So, meron pa kumusta tayong naman? mga kapatid, Yeah. isang tanong na lang. Okay. Meron nga bang koneksyon Sige. sa nangyayari ngayon na gulo sa mundo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Meron nga ba yung koneksyon? O Ah, yung tungkol doon sa ano ba sa yan? Yung lahi basbas? na, oo, O yung yung lahi? lahi. Oo. Ayun, Kasi yung oo. Oo, yung mga kaanita, di ba? geopolitics, geopolitics, Oo, di ba? Oo, geopolitics. yun yan sa mga Philippines, sa Oo. Israel, yan, sa Oo. Ukraine. Oo nga, Oo. mga magkakaibang lahi yan, di ba? Ang Oo. Ukraine kasi pinag-aagawan niya ng Europe at saka ng Asia, which is Russia, di ba? Russia is Asian yan, Shemite, yan, descendant. Pinag-aagawan nila although hindi inaagaw ng Russia, pero pinoprotektahan niya yung kanyang teritoryo. Kaya niya ginera ang Ukraine. Dito naman sa Israel, inagaw ng mga artista, yung mga Jewish, yung mga fake Jews, ang teritoryo ng Judea at gusto nilang paalisin ang mga Shemite na nandoon na sinatawag ng mga Palestinian. Di ba? At Yes. since 1948, ah, nandun bang mga fake news, yung mga artista. Sabi sila ang natutupad naman na sinabi na magiging seat of Satan. 'Di ba? Yung ang Judea. Oo. Tandaan nyo, 'di ba? Diyan lahat ang nagpapatakbo din ng ng halos ng buong mundo mga Jewish
Even ang United States, di ba, mga Jewish, ano gano, yung CIA, Jewish yan. Si Hmm. sina Rockefeller, sina ano, mga Jewish, ano yan, yung sina, ano, mapapasimula sina, ano, mga Jewish ang nagpapatakbo. Kahit ang ating ekonomiya sa Pilipinas, although hindi, ano, nasa forefront, ang mga may lahing Jewish o Japetite. So, ano pa yung mga kaguluhan? Yung India at ano, although magkalahi naman ang ano, di ba? India at Chinese, di ba? Nasa Ang India Shemite pa is rin yan eh. nanggaling yan sa Ham. Oo, India is nasa Shell, pero alam ko yung iba dyan nanggaling mga Hamite ang bloodline. Ano, di ba, may mga ano ng serpent, may mga nagsistay ng mga serpent, mga flute, di ba? Kuha Hmm. nila yan, nadala nila sa ano, dito sa Shemite territory. Kaya ano, hindi nagkakasundo ang India at ang China kahit magkapit-bahay sila. Although syempre yung mga ano ngayon, yung mga ano na, yung mga peace pact na yan. Pero nandiyan pa rin sa mga ano, sa mga probinsya. Ano ba yung mga kaguluhan ngayon? So malaking factor talaga ang bloodline na natutupad ang sinabi ni ano, sinabi ng Alayam sa serpent sa Garden of Eden pa lang. Na ano nga ba yung sis? You Okay. will strike his head and he will ano, he will strike your tail. Diba? Parang ganun eh. Pasensya na mga tagapakinig, hindi kami eksperto sa ano, sa mga verses. You Yeah, will pero trample ano, his head and you will strike Oo, his heel. yun. Hmm. Okay, so time out na tayo mga kapatid. Oo. Salamat Pagpapatuloy na sa lang natin sa sunod. yung mga manonood, kung meron kayong hindi naintindihan, kasi Ah, hindi naman kami, ano po ito, ang pagbabasa namin ay impromptu, hindi po kami nagre-review or nag-aaral, hindi po kami, wala po kaming formal na ano, kundi yung mga sinabi lang ng mensero sa amin. Sa ano sa kayo sa dito sa na si isiniayos niyang Torah. So kung meron kayong additional na question, pwede po kayo mag-message o mag-chat sa comment section. At kung meron kayong may paglilingkod kami sa inyo, kung gusto niyo pumasok, kung paano pumasok sa Tipan, pwede rin po kayo mag-message. At panoorin niyo rin po yung mga videos ng mensahero na sa OHC YouTube channel. Although hindi po namin hawak ang channel na yon, pero yun po ang mga boses mismo at mga sinabi ng mensahero. Yun po ay mas maliliwanagan yung mabuti ang isinaayos na torang ito na aming nilalahad sa inyo. Yada. ano ba yung logo? Yung logo ni Jose Rizal at ang YouTube na yon ay first na publish ng June 8, 2019. 2019. Kasi marami pong gumaya sa YouTube channel na yon. Kaya at saka nasa description po ng video namin ang link papunta doon sa YouTube channel na yon. So, kung may mga katanungan, pwede naman i-comment na lang sa comment section ng aming YouTube channel para mabigyan ng kasagutan sa aming mga susunod na pagtalakay. Okay. So, yun lamang. Maraming salamat. Be blessed. Shalom. Be blessed. Descendants of Shem, sis. May
isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong dayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas at may patas na batas, yamang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, dating sultan at dato, mga raha at tribo na sadlak sa gulo. Bagong upir, bagong dayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Sa isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bayang upir, lupang inirang, humayo ka